araw sa inyo lahat. Narito tayo sa episode 93 ng Puso Mo, Dinig Ko, halika rito pare ko. Ako si Clark, ang inyong host na pogi at masigla. At maraming salamat sa paglalaan nyo ng oras para samahan kami. Ngayon, alam namin iba-iba ang pinagdadaanan ng bawat isa. May ilang masaya sa kanilang sariling buhay at relasyon may asawa, may ilan nagsisimula pa lamang magmahal. At mayroon ding taong kasalukuyan sinusubukan buuin muli at sarili mataas na saktan. Hindi natin may kakaila na ang pag-ibig ay isa sa pinakamagandang regalong maaari natin maranasan. Ngunit, kasabay nito, maaari rin itong maging dahilan ng pinakamalalim na sakit kapag hindi ito nauwi sa inaasahan natin. Kaya naman, ngayong araw, pag-uusapan natin ang pagkabigo sa pag-ibig. Host number 2. Tama ka dyan pare. At gusto naming ipaalala sa lahat ng nanonood ng episode na ito ay hindi para husgahan ang sinuman at ang kanilang nararamdaman. Ang layunin natin ay maipakita kung gaano kahalaga ang aktibong pakikinig at empatya sa isang taong na dumaraan sa pagkabigo ng pag-ibig. Madalas kasi kapag may kaibigan tayo nasasaktan, ang una natin na sinasabi ay mag-move on ka na o kaya naman marami pang iba dyan at marami ka pang pagdadaanan. Pero naitanong na ba natin kung handa na ba talaga siyang marinig ang mga salitang iyon? At para na mas maintindihan natin ang sitwasyon at nararamdaman, kasama natin ngayon si Nelson, ang ating guest number 1. Una sa lahat, gusto namin magpasalamat sa iyo dahil hindi madaling ibahagi ang isang personal na karanasan pagdating sa pag-ibig. Lalo na kung tungkol ito sa sakit. Handa ka na bang ikwento sa amin kung ano ang nangyari sa iyong buhay? Oo, kahit mahirap pa rin balikan. 3 taon kami magkasintahan pero hindi naman pagkagilang relasyon namin. Nag-aaway pa rin kami. Pero lagi naman namin inaayos. Kaya akala ko sapat na yung pagmamahalan namin para malaki sa buhay. Hanggang sa isang araw, napansin ko na nagbabago na siya. Mas madalang na siya mag-chat, wala na siyang excitement kapag nag-uusap kami. At parang pakiramdam ko ako lang yung dumalaban para sa relasyon namin. Pero sinusubukan ko naman tanongin yung kung okay lang ba siya. Pero lagi lang niya sinasabi na wala. Kasi dumating yung araw na sinabi niya pagod na siya. Hindi na raw siya masaya. Sa totoo lang, hindi ko alam kung ano yung mas masakit. Kung marinig na tapos na kami o maramdaman na habang ginagawa ko yun na parang ako lang yung nagliligtas sa relasyon namin. At siya pala yung kaunti-unti nang bumibitaw. Pagkatapos nun, makaramdam ko na wala na ako ng direksyon. Nagigising ako sa umaga na parang wala na akong gana. Kapag may nakikita akong mga lugar na pinupuntahan namin o naririnig sa mga kantang mga pinapakinggan namin dati, bumabalik yung lahat. Napakasakit lang siguro yung pauwi isang tinatanong sa sarili ko. Saan ba ako nagkulang? Salamat sa pagbabahagi ng kwento mo. Habang nagsasalita ka, napansin ko na hindi lang pala ang paggawa ng taong mahal mo sakit. Masasakit pala ang pakaramdam na hindi mo alam kung saan nagsimula ang lahat. Yung tipong ibinigay mo naman ang lahat pero sa huli, naiwan ka pa rin. At sa tingin ko, maraming nanonood ngayon ang nakakaranas o nakaranas ng parehong sitwasyon. Alam mo ba, guest number 1? Gusto kong sabihin na narinig namin ang bawat salitang sinabi mo. Hindi biro ang mawalan ng taong naging bahagi ng pang-araw-araw mong buhay. Normal lang na malungkot, umiyak, pumalito. At gusto naming malaman mo na ligtas na espasyo ito. Hindi ka namin nuhusgahan, makikinig lang kami. Sama rin natin ngayon ang matalik na kaibigan ni Nielsen. Noong mga panahong lugmok siya, anong ginawa mo para matulungan siya? Noong una, gusto ko talaga sabihin agad ng mga hindi mo. Iyaan mo na yan, may mas deserving para sa'yo. Makaka-move on ka rin. Pero napansin ko habang nagsasalita ako, mas lalo siyang matrigil. Doon ko na-realize na minsan hindi pala tayo ang kailangan ng isang tao na sasaktan. Kailangan lang pala niyang maramdaman ng may taong handang makinig. Kaya noong sumunod na araw, hindi na ako nagsalita ng marami. Inanong ko lang siya, gusta ka? Anong nararamdaman mo ngayon? Kapag umiiyak siya, hindi ko siya pinipigilan. Hinahayaan ko lang siya. Inabas lahat ng nararamdaman niya. Minsan nga ilang minuto kaming tahimik. Pero alam ko kahit walang salita, alam niya hindi ko siya iwan. Sa totoo lang, malaking bagay yun.
Hindi niya ako pinilit maging okay. Hindi niya sinabi na ang drama ko. Hindi niya minadali yung pagkiling ko. At sa panahon na pakaramdam ko walang nakakaintindi sa akin, siya yung taong nagsabing hindi man nalabos kung nararamdaman niya sakit. Pero nandito ako, hindi ka nag-iisa. Sa tingin ko, yun yung isa sa mga dahilan kung bakit unti-unti akong bumabangon. Sa episode natin ngayon, natutunan natin na hindi natin kailangan maging eksperto para makatulong sa isang tao na sasaktan. Minsan, sapat nang maging mabuting tagapakinig. Kung ikaw man ay kasalukuyan dumaraan sa heartbreak, gusto namin ipaalala na ang sakit na nararamdaman mo ngayon ay hindi permanente. Maaaring mabagal ang paghilom, ngunit darating ang araw na magigising ka at mapapangiti ka ulit nang hindi na masakit ang nakaraan. At kung may isa man akong matututunan, hindi porket natapos yung isang relasyon ay natapos na rin yung halaga mong bilang tao. Hindi mababawasan yung pagkatao mo dahil may taong piniling umalis. At para naman sa may kaibigang nasasaktan, huwag ninyong madaliin na ang paghilom ng nararamdaman nila. Makinig kayo, samahan niyo sila. Dahil minsan ang pinakamagandang regalo ay hindi payo, kundi pasensya ng isang kaibigan at presensyang iyon ay yun yung magpaparamdam sa kanila na may nakikinig at may karami sila sa buhay. Maraming salamat sa inyong pakikinig at panonood, pakikiisa sa aming talakayan. Hanggang sa muli, ito ang Usapang Puso kung saan bawat kwento ay pinakikinggan at bawat damdamin ay mahalaga. Maraming salamat sa inyong lahat at dito na lamang magtatapos ang podcast ng ikalawang pangkat. Maraming salamat po sa pakikinig. God bless you all and see you next episode. Bye-bye!